Dito tayo kay Kitty Duterte. Ulitin natin itong kay Kitty, mga kababayan. Gusto kong mag-react, mga kababayan. Si Kitty Duterte, mga kababayan, mga kababayan, ganito po yan. Ang sabi nila, mga kababayan, ayan, si Kitty Duterte daw may possibility na mag-replace kay Rigor. Kasi nga, mga kababayan, si Rigor Duterte ay first councilor ng City of Davao. So ngayon wala na si Digong kaya hindi na nga nakapanumpa, si Basti na ang mayor. So yung first councilor ang magiging vice mayor. So ang posible daw ipalit sa first councilor ay si Kitty Duterte. Basahin ko lang ha, mga kababayan. Paano kaya nangyari ito? Basahin ko. Davao City, the former president, namesake and grandson Davao City Councilor Rodrigo S. Duterte, taking his oath as vice mayor here before the year ends. Supporters of the Duterte political family are floating the name of his auntie, Veronica Kitty Duterte, as his possible replacement. The 21-year-old Kitty Duterte is the youngest daughter of the former president. The acting vice mayor also known her as Rigo, said that his oath-taking along with that of his uncle acting mayor Sebastian Duterte would take place toward the end of November or nearly December this year, prompting the public to ask who would fill the council seat that he would vacate. Sino daw ang papalit sa pwesto ng anak ni Pulong na si Rigo Duterte o Rigor? Rigor ang tawag ko dyan kasi magkamukha nga sila ni Digong. Rigo is the son of Representative Pulong Duterte, who is in turn the eldest son of the former president. So, maingay daw ngayon na si Kitty Duterte daw ang papalit sa pwesto ni Rigo, mga kababayan. So ngayon, ang problema mga kababayan, maano nga ba si Kitty ang papalit? Di ba US citizen siya? Di ba? Di ba US citizen siya? Paano siya uupo? Ngayon mga kababayan, kung sakali man na halos lahat na ng mga Duterte ay nasa pwesto, sana po talaga aprubahan ang political dynasty. Ang political dynasty law. Sana talaga aprubahan. Bakit? Pasok na pasok sila Kung papasok si Kitty, City Councilor, Vice Mayor, Mayor, Congressman, Vice President, halos lahat na sila pare-pareho na apelyido, lahat nasa power Di ba? So, ang tanong dyan mga kababayan, wala nang lusutan. Di ba? Kasi halos lahat na Kaya nga ang tanong kasi, Sir Elijah Cilibre, hindi po pwedeng si Kitty Duterte magiging city councilor dyan kasi nga US citizen po siya. Maliban na lang kung mag-dual citizen siya. Pero kung naalala ninyo, ganyan din ang problema ni Grace po noon. Dahil sa kanyang dual citizenship na inisyuhan nga siya, mga kababayan, na siya daw ay Americans. Diba? So, mga kababayan, actually, chismis lang naman yan. Pero, di ko alam kung bakit ipinost yan ng Inquirer.net. Hindi ko alam kung bakit. Bakit ipinost yan? Alam naman natin, mga kababayan, na si Kitty Duterte ay US citizen yan. Kasi nga ang kanyang nanay, nurse sa Amerika. Hindi ko sure kung doon siya pinanganak sa Amerika. Kasi kung naalala ninyo mga kababayan noong unang mga buwan na nakulong itong si Duterte, mga kababayan, ay nagpakita si Kitty Duterte ng passport katabi ni Sara na US passport. So sa madaling salita, US citizen nga siya. Diba? Kawawa naman ang Davao sa mga bangag na Duterte. Di ba? Yun, mga kababayan. Actually, mga kababayan,
Pwede ba yung ganon? Actually, hindi. Wala akong alam sa mga law, ha? Pagdating dyan sa batas dyan sa, tawag dito sa COMELEC, sa batas ng mga politician na kung sakali pala na ang first councilor ay magiging vice or acting vice mayor, pwede niyang ipalit ang kaniyang tiyahin. So, paano naman yung pang-pito? Diba? Paano naman yung pang-pito na city councilor? Papayag ba yun? Diba? Paano yung pang-pito? Kung ako pang-pito, kasi diba, 8 yan. Oh, yung 8, kasi ano yan eh, ilan ba ang city councilor? 8 o 9? Mga kababayan. Ha? Kung ikaw pang 8 city councilor, papayag ka ba? 'Di ba? Malamang sa malamang kung ako pang 8, hindi ako papayag ko eh. Kasi syempre dumaan ako ng eleksyon, gumastos ako, yeah? Tapos ang ipapalit lang sa nasundan ko ay hindi man lang hinalal, hindi man lang binoto. 'Di ba? Hindi pwede yung ganun. Magkakagulo. Maliban na lang kung tanga. Yung sunod doon sa last councilor. Kaya nga, di ba, Ma'am Ay Malayco, di ba, 6 ba ang city councilor or 8? Pagkakalam ko, 8 yata eh. 6 ba? Yung DDS, natawa ako pagbanta sa'yo, Ken. Hayaan mo yan sila, ma'am. Wala namang magbanta dyan, ma'am, na magsasabi. Diyos ko naman. Oo, matagal na yan nilang ginawa, ma'am. Kung banta lang ang pag-uusapan, Diyos mio marimar. Di ba? Diyos ko, mga kababayan. Kapitan yon, hindi councilor. Kapitan ba? Sa Gagawad, 8. Pero sa city councilor, 6 lang. Hindi pwede yon kasi hindi siya nag-run as candidate for city councilor. Unconstitutional yon, sabi ni Swarsho Huliven. Diba? Kasi ganun lang yan, mga kababayan eh. Diba? Paano nangyari yun? 7 kagawad. City councilor, hindi barangay kagawad. Mga kababayan. So, kaya ngayon, mga kababayan, umingay ito ngayon na sabi daw ng mga supporter, si Kitty daw ang ipapalit na first city councilor, tapos yung first city councilor na anak ni Pulong magiging acting vice mayor. Tapos itong tawag dito, itong acting vice na si Baste ang magiging mayor, kasi si Digong, sabi ko nga sa inyo, wala nang pag-asa po, mga kababayan, si Digong. Kasi ang kadahilanan, mga kababayan, dito kay Digong kung bakit hindi nakauwi, dahil po dito sa kanyang mga supporter, mga kababayan, ng putak doon sa dahig. Na sinabi na nga mismo, ito, pakinggan nyo ha, mga kababayan. No, must be out in jail. Let him free. Let him free. No, you are not agreeing with me because trilyon ang iwakaw ni BBM. Yan pong dapat iwasan natin. The chamber thinks na magugulo tayo, mag-create tayo ng problems. Nobody! The big heavy-handed President Marcos must be. Diba? Yan ang kadahilanan ng mga supporter ni Digong na bobo. Kasi nandito na nga mismo yung abogado kasama ang kapwa niya DDS, isa daw yan sa rason na ang ICC hindi na naniniwala na si Digong ay pwedeng palayain, kasi isang sabi lang daw ni Digong na guluhin ninyo, susunod daw ang mga DDS kasi maimpluwensya daw si Digong. 'Di ba? 'Yon ang problema, mga kababayan. Kaya po ang rason ngayon, si Baste Duterte ang magiging mayor, si Rigo ang magiging acting vice mayor. Si Digong wala na. Useless na si Digong, paso na. 'Di ba? At ang balibalita ngayon, si Kitty daw Duterte ang papalit sa pwesto ni Rigo bilang first city councilor. Number 1 kasi hanggang number 6 yan eh. So dahil dito sa isang nagyaw-yaw, mga kababayan, na isang DDS na sabi nga mismo nung abogado, yan ang kadahilanan kung bakit hindi naaprubahan si Duterte, mga kababayan, dahil sa mga ugaling DDS na ganyan. No, you are not agreeing with me because trilyon ang iwakaw ni BBM. Yan pong dapat iwasan natin. The chamber thinks na magugulo tayo, mag-create tayo ng problems. Nobody! Diba? The big heavy-handed
Tapos mas Yan ang paniniwala ng taga-ICC. Pakinggan nyo pa ulit. Ito. The final decision will be handed over to the defense and prosecution team after the hearing. Pero hindi na. Ay, kailan malalaman? Kailan malalaman yun, sir? There's 3 points. 3 points. And the 3 points argument ng defense are all failed. Oo nga, ano namin yun? Lahat ng defense Na inano ni Kaufman. is kanilang in-establish ay puro failed. Hindi na So, walang chance po, sir? Unanimous decision pero hinold, hindi sinabi. Alam mo Only po. miracle can say that Sana may miracle. Kuya, pera ang pag-usapan, wala ng miracle. Hindi, wala mga Hindi pwede pera man dito. Ayan. Sana may miracle, sir. Sumagot naman yung isang DDS kaharap. Kuya, kung pera ang pag-uusapan, walang miracle kasi bayaran daw ang ICC. Mismo na nga mismo yung abogado nagsabi, tigilan nyo yung ganyan-ganyan ninyo kasi yan ang kadahilanan na kung bakit si Digong hindi na pinapauwi. According to your, sa ninyo po, sa tingin nyo po, Tanong mo lang yun po. there's a chance 50. Ayan na si Kong. unanimous. Nauna sila. Sa may Congress. Anonymous. Ayan sinasabi. Kaya nga, di ba, yung sa ear? Ngayon, after ng magkakaroon ng sa website. Yan over daw sa prosecution ng Johnson Defense. So, today din po yun. Sana ka nang May pag-asa pa pala. Ayun, nagsigaw-sigaw pa siya sa likod. May pag-asa pa. Mahina ang defense. Masyado mahina ang defense natin. Mahina ang defense. Second point is merong punto na pinaglalaban nila na wala naman sa rules ng prosecute ng chamber. Wala sa rules. May pag-asa pa naman pala. May pag-asa pa naman daw. May pag-asa pa naman. Anonymous pero. Yung argument Ano, Ruby? defense. Yung second point about the Yeah, later I will talk to you later. Ayan, Ang tingnan. isa pang nakita kong dahilan is natin process the support. Masyadong naniniwala ang chamber, ang ICC, na masyadong may influence pa si Tatay Digong. Oo nga. Bakit? Nakikita niyo, ang dami natin suporta. Akala nila na bawat sabihin niya, magyayari. Susunod, sinabi niya na, tirahin natin yun. Ganon, naniniwala ko. Diba? Isa yan sa rason na sinabi. Hindi naniniwala ang ICC na si Digong ay walang impluensya. Kasi napakarami daw supporter sa labas. Tapos nagsisigaw-sigaw pa. Diba? Kaya ang akala ng taga-ICC, inutusan ni Digong isang click, sige sugurin nyo yun. O isang click, sige babuyin nyo yung harap ng ICC. Kaya hindi na siya pinapalabas. Kaya hindi na pinakawala ng ICC. O ngayon, sino ang sisihin ninyo? Si Marcos o yung mga sarili ninyo? Mga pahamak kasi kayo. Ilang beses na sinabi ni Digong na itigil nyo na yung pagpunta-punta ninyo kay okay na. Diba? Ang ginawa nila sigaw ng sigaw. Imbes na si Digong ang manumpang mayor ngayon, wala na. Si Basti na ang mayor, si Rigo na ang vice, si Kitty daw ang papalit bilang first city councilor. Kasi nga ang babastos kasi ng bunganga ng mga DDS. Sinabihan na kasi sila, itigil nyo na yan, yung mga pinaglalaban ninyong walang basihan. Hindi, pira-pira yan. Kasi si Marcos trilyon ang ninakaw. Sabi nung abogado na nandun, yung malaking tao, kita nyo, katulad yan. Dahil sa mga ganyan, hindi nakalaya si Digong. Kasi ang mga DDS, kanya-kanya silang utak. Para silang mga kabuti. Pag kumulog ditong area, may tumutubo. Pag kumulog doon banda, may sumusulpot. Pero kanya-kanya silang pinagtutubuan. Diba? Kanya-kanya silang sinusulputan. Hindi sila parehong agenda. Iba-iba ang agenda nila. May isa, niyayakap si Digong kahit karton. Yung isa, umiiyak, hindi naman kamag-anak. Yung isa, tumatawag ng tatay, hindi naman magkamukha ni Sarah. Yung iba, matitino. Kaso lang, nadadamay sa mga hindi matitino. Diba? Ang kalabasan, reject. Diba?
Ganon yun, mga kababayan. Kaya isa yan ngayon sa rason na si Kitty daw ang papalit kay Rigo. Yun ang sabi nila. Ewan ko kung matutuloy, si Kitty, US citizen yan. Maliban na lang kung mag-dual citizen siya. Titira muna siya ng 6 na buwan at patunayan niya na nasa Pilipinas na siya. At pagkakalam ko mga kababayan, wala yatang karapatan si Kitty pumalit kasi hindi naman siya hinalal, hindi naman siya binoto at higit sa lahat, wala naman siyang final na candidacy sa COMELEC. Maliban na lang kung gagawin na talaga nilang bansa ang Davao, gawin na nilang Republic of Mindanao, sila nang nasusunod. Pero kung hindi nila kayang gawing Republic of Mindanao ang Mindanao, ay COMELEC pa rin ang masusunod. Di ba? Ganun yun mga kababayan. Di ba? Ay nako mga kababayan.